Mapagpalang araw po sa lahat ng aking mga kapatid, treasured possession, piling lahi. Saan man po kayo nandoon sa oras na ito, sa inyong tahanan, SOP, o sa mga establishmento, sa mga kapatid ko na nasa ibang bansa at nanonood sa FB Live, naka-tune in sa link natin, ang araw nito ay pagpapala para sa lahat. Napakaganda po ng pagsikat ng araw at maayos na panahon. So dito naman sa atin sa Mount Zion, andito ang ating mga kapatid na lubos na may kapayapaan at ang biyaya ay sapat na ating natatanggap. So ganoon din po sa hanin ng kahanim, sa punong kahan, mapagpalang umaga po. So sa umaga pong ito, ang maikli po nating mensahe na ipinaabot ng ating dakilang abayahawa ay patungkol po ito sa isang pamilya na kung saan ay ang kautusan sa mga may asawa. Ayan. So talakayin po natin ang kautusan na ito na sinulat ni Moses na ang sabi dito ay huwag kang mangangalunya. Ano kaya ang ibig sabihin nitong huwag kang mangangalunya? Ayan. So sa mga faithful at tapat na asawang lalaki na minamahal ang kanyang mga ang asawang babae, napaka ganda po ng paalala ng ating abayahawa. Sabi po dito, huwag kang mangangalunya o huwag kang makipagtalik, lalong mabigat ano? Huwag kang makipagtalik sa hindi mo asawa. Ayan. Pero ano po kaya ang malalim na kahulugan nito na sinasabi na huwag kang mangalunya? So, ibig sabihin, mga kapatid, na huwag kang mangalunya, yung huwag kang makipagtalik sa ibang, kung yun lang ang ating kaisipan na huwag kang makipagtalik o gumawa ng isang contact sa babae, ibig sabihin, huwag kang mangalunya. Ano pa kaya ang mga kahulugan na maiibahagi natin bukod dito na huwag kang makikipagtalik sa iba? So, dito po sa original na Hebrew, sa salitang ginagamit na naap, na ibig sabihin ay huwag tayong magtataksil sa tipan ni Abay Hawa. Ayan, medyo lumalagay na po tayo dun sa huwag tayong magtataksil sa ating tipan sa Abay Hawa. Ayan, so sa spiritual na kahulugan, ano pa kaya ang magandang kahulugan nito na hindi lang doon sa contact, sa babae at lalaki, o ikaw lalaki na huwag kang mangangalunya, huwag kang makikipagtalik sa ibang babae, kundi ang asawa mo lang. Meron din pala itong tipan tayo na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. O huwag maliban sa Kanya. So, di po ba? Ngayon, ano pa kaya yung mga bagay na dapat po nating isa puso at isa isip? Yung palang pangangalunya sa naap, dito sa Hebrew, word na ginagamit na mensahe o salita, ay hindi lang po doon sa contact sa babae o sa lalaki, kundi yung bang pangangalunya yung nag-iisip tayo ng iba. Yung ating puso ay nalilihis. Yung ating diwa ay naiiba. Ibig sabihin, nangangalunya pa rin tayo noon. Kasi, di ba, maliban sa Kanya, wala nang iba. So, kung sinasabi ng ating dakilang Abay Hawa sa sulat ni Moses na huwag tayong mangangalunya, ibig sabihin, may tipan tayo sa dakilang lumikha ating Abay Hawa na huwag ka nang titingin pa sa ibang Diyos o ang iyong puso o ang iyong diwa ay hindi nakasentro kay Abay Hawa. So, nagtataksil tayo pag tayo'y nag-iba pa ng diwa sa ating tipan sa Abay Hawa. So, malinaw po yun, mga minamahal kong kapatid ko. So, dito sa pangangalunya, hindi lang po yan sa asawa. Hindi lang po yan. Kundi napakalawak po ng kahulugan. So, mga minamahal kong kapatid ko na nakikinig sa Zoom at maibahagi natin sa iba ito na mas lalo pa nating palawakin kung ano ba yung baka tayo nagkakasala na hindi lang naman doon. Di po ba? Yung pangalan yung bang nag-iiba ang diwa mo, kagaya ng ano po. Di po ba mayroong kang halimbawa ay binabasa, mahilig. Sino dito yung mga mahilig magbasa ng mga libro? Di ba? Tapos ang binabasa mo ay may pagkadating ng
ano tawag dito, yung hindi maganda, malaswa. Para bang do'n pa lang nagnanasa ka na sa binabasa mo, 'di ba? Mayroong gano'n, eh. So, nangangalunya tayo dahil bakit? Sa halip na nakasentro, sabi maliban sa kanya walang iba. So ngayon kung ang asawa mo maliban sa kanya, wala ng iba, tapos nag-iisip ka pa, do'n sa binabasa mo nagkakaroon ng ugat na ikaw ay matukso at ikaw ay magkasala, wag na po natin gawin. Di mo ba, nagbabasa tayo, para bang nasisidyos ka, para bang nagdanasa ka pa sa iba. O ano pa, bukod sa binabasa, ay ang dami ngayon sa mga video, sa mga panuorin, sa mga YouTube. Di po ba? So, kung ang asawa mo ay siya na talaga yung apple of the eye mo, siya na talaga yung pinakamaganda para sa paningin mo. Ayan. Ngayon, para sa ating dakilang abay-hawa, para hindi tayo magkasala, siya lang talaga at wala ng iba pa. Tama po ba? So, andun po tayo sa katuruan na yun. At dapat po ay maiisabuhay natin. Hindi lang pala ito sa pag-iisip, sa diwa natin, na tayo'y naiiba. Di ba? Ang dami ngayong mga pangyayari na makikita natin na yung mga katuruan, di ba? Pero sa ating mga kapatid na naguluhan dati, na ngayon ay para bang gusto nila na magbalik. Hello sa mga nanonood. Alam ko na mayroong mga kapatid tayo na gusto nang bumalik. Dahil sila ay parang nadala lang ng mga salita, ng mga bagay na para bang gamitin natin yung pag-iinggan nyo, brainwash, yun, mga ganun. So, nadala lang. Ngayon, yung mga kapatid natin na gusto nang bumalik, di po ba? Na sila ay para bang yung, anong tawag dito, yung barkadahan, yung mga, di ba, yung mga, may mga ganyan na tatanggapin namin siya dito. Bakit hindi? Yung iba nga tinatanggap Di ba? May mga ganong salita tayo na yung sa HOP, na yung mga nasa labas na, iba pa ang diwa Tapos nagpunta sa HOP mo, iba talaga ang diwa. Nagpunta sa HOP, sagot nung iba na hindi tinatanggap nga namin, yung mga kasalan nga tinatanggap. Pero alam mo na iba na yung isip niya. Iba na yung diwa, tinanggap mo pa. Tama kaya yun? Diba? Ang tinatanggap ay yung nagbabalik loob sa ating dakilang abayahawa. Tama? Yung nagbabalik loob, yung tapat sa kanyang puso, sa kanyang diwa, sa kanyang isipan, siya ay humihingi ng tawad. Tingnan niyo ang sabi ng Torah. Di ba? Ang sinong magpapakumbaba at haharap sa ating dakilang abayahawa. Di ba yung mga ninuno nating Yesheral, di ba sabi, tatalima na po kami, dakilang abayahawa. Di ba tinanggap? Di ba ba? Ang hindi lang tinatanggap, yung talaga na iba na po ang diwa. Ayan, kaya ihahalo mo pa ba yan sa liwanag? Yan dilim, hindi na. Di po ba? So, bakit naman po dumarating sa oras na halimbawa, alam na natin na bawal mangalunya, hindi lang doon sa isipan natin, kasi yun yung ugat para ka matukso, para ka makagawa ng kasalanan, kasi nagtataksil ka sa ating bayahaway. So, sa mga ganong problema, meron po dito sa Torah na sinasabi rin dito na, ito, nabasa ko rin kanina, na kung ang mag-asawa, isang lalaki, dumating ang panahon na natuklasan niya na ang kanyang asawang babae ay gumagawa na ng hindi maganda. Natuklasan na niya, hello, mga minamahal kong kapatid, natuklasan na kung ang isang lalaki na may asawang babae, natuklasan ng asawang lalaki na ang kanyang asawang babae ay hindi nakaaya-aya at gumagawa siya na hindi maganda. Ano ang dapat gawin dito? Di po ba? Ano ang dapat gawin? May righteousness ba tayo? O ilalagay natin yung love? Patawanan natin. Di ba? Wala yung righteousness pag pinatawad natin. Paano kaya gagawin natin dito? Ang sabi sa Torah, tama yung batas ng ating gobyerno
na gagawa ng kasulatan at pagka ang babae ay nagkaroon ng pagkakasala, ito'y palalayasin sa kanyang tahanan. Di ba? Mayroon ba tayong batas na gano'n? Hello? Oh, mayroon po, di ba? Yung annulment. O, gagawa. Kung hindi nakaaya-aya ang ginagawa ng babae sa kanyang asawang lalaki, di ba? Sobrang sakit naman sa mga lalaki niyan. Tapos may ginagawa na pala. Tapos kasama mo pa rin doon sa bahay. Di ba? Defiled. Di po ba? So, tatanggapin po pa rin ba? Gagawa ng kasulatan, ang sabi sa Torah, at ano po, palalayasin sa tahanan. Ayan. So, diyan lang muna tayo, puputulin natin dahil may part 2 tayo. So, ano po yung mga halagang bagay na gagawin natin? At bilang ito po ay ano sa atin yung bang restriction, yung ang tawag dito, yung paalala na huwag na tayong magkasala pa, magkamali. Diba? So, sa isang pamilya, napakahirap naman kung maghihiwalay, diba? Paano yung mga anak mo? O, paano? Ay, siyempre, bumuo na kayo ng isang pamilya. Kaya tandaan po natin, mga minamahal kong kapatid ko, na mahalin po natin ang ating mga asawang babae. Yan. Kaya nasa Torah po talaga yan lahat. Na kung ano yung mga bagay na konting bagay lang na hindi pagkakasunduan, huwag na po nating pag-awayan. Mag-usap po ng maganda. Dito sa Kingdom of Yahweh, na lagi nakasubaybay ang kahanim sa mga bagay na yan. At kahit man kami, umiiwas talaga kami na kami ay magkaroon ng problema na matukso o mga bagay na magtaksil tayo sa tipan natin sa ating Abay Yahweh. Kasi nangako po tayo Nangako tayo sa ating Abay Yahweh na tayo ay susunod sa Kanya. Tatalima sa Kanya. Sa anong paraan? Sa Kanyang kautusan. Ang mga kautusan po, kaya araw-araw may compilation tayo para sa kautusan. Para yung lahat ng kautusan makita natin at yan po ay isabuhay natin. So napakaganda po ng mensahe ng ating Abay Yahweh sa umagang ito na mahalin natin una sa lahat ang ating Abay Yahweh at ating pamilya. Huwag po tayong mangangalunya. So ang title po na binuo ko sa umagang ito ay ang kautusan sa may asawa. Muli, mapagpalang umaga po sa lahat at pagwalaay po tayo. Katotohanan matatalos.